buhay pa yung unit team, lagi akong tumatawag kay SAP. Tinawagan ko si SAP dati nung sinabi ko, ano ba tong tao na ito? Humihirit na naman ng... Meron pa tayong isang issue at sinasabi natin, yung Chinador ka ba? Ikaw ba pro-China? Ano ba ito? Historical na naman yan. Kasi pagka tayo'y nakinig lang sa mga balita ngayon, malulungkot tayo kasi parang hindi tayo bumabalik sa mga napag-usapan na ng gobyerno noon pa. Kasi tayo, sumusuporta tayo sa One China policy. Panahon pa yan ng ating matandang Ferdinand Marcos Sr. Pati ang Amerika, ano dyan sa One China policy. So, ibig sabihin, yung mga alituntunin ng China, hindi dapat tayo parang siga din tayo, ganon. No? Hindi dapat. Laging ang policy natin, kaibigan natin lahat. Ang linaw naman sa konstitusyon yan, kaibigan natin lahat. Ngayon, halimbawa, meron tayong mga opisyal sa gobyerno na lumalabas doon. Naka-uniforme pa, di ba? Magsasalita ng kung ano-ano. Gagawa ka pa ng karikature. Na yung karikature, ginagawa yan, wartime propaganda yan. Hindi naman ginagawa yan sa peaceful na panahon. Bakit ka gagawa ng karikature tapos pag ginantihan ka, magagalit ka? Yun ang problema Titira ka, pag tinira ka pabalik, iiyak ka. Hindi naman pwede yun. Saka ilang beses ko nang sinabi, bakit ba tayo pumapayag na binobomba ka ng tubig, hindi ka lumalaban? Aanin natin yung bomba natin ng tubig. Siguro naman, mas masakit pa yung ginawa sa atin na ginantihan. Tayo ginantihan. Tumira tayo ng karikature, tinira tayo ng pabalik, nagalit tayo. Natural, magagalit tayo. Pero nung nakausap ko yung isang Chinese, kasi nagalit ako pare. Sabi ko, ba't ganyan? Tayo naman, nung panahon ng tayo ay kinocolonize ng puti. Diba? Ang tawag sa atin yan, brown brothers brown monkeys. Little brown brothers. Diba? Ang tawag naman nila sa mga Hapon, yellow. Sa mga Chinese, yellow monkeys. So, sila nag-umpisa niyan. Okay? Biglang tumira yung China media ng ganyan. Kaya, sinabi ko doon sa China media, nakakalimutan nyo na ba na tinawag din kayong ganyan? Kinausap ako nung isang Chinese, sabi niya, sa kanila daw, hindi issue ang monkey. Kasi sa kanila, that's a God. Meron silang, para sa kanila, matalino yun. Meron nga yan sa kanilang, puso, yung zodiac nila. Zodiac nila. So, 12 animals, kasama monkey. sabi nga sa mas may insulto. Pero nagalit ka doon, ha? Nagalit ka doon. Tinawag tayong... Oo, siyempre. Nag-ano kagad ako. Pero, kasi ako, pag nagalit, kailangan kausapin mo, di ba? Ano bang ginawa nyo? So, yun ang sinabi sa akin. Actually, sabi nga nila, dapat nga yan, buhaya yan pero baka mas ma-insulto kayo. Si Senator Kiko din po nagalit dyan Mas na naman yun. Alam mo naman siyempre, pagka medyo makatotohanan, masakit. Diba? Pero Sir Lito, kayo po, anong nababasa nyo dito patungkol sa nangyayari ngayon sa China na instance na to? Itong lalong-lalo na itong huling naganap na ewan ko kung ano man tawag mo dun. Harapan? Pukpukan? Well, ano kasi yan hindi ko maintindihan. Marami naman nag-counterclaim sa China Sea, South China Sea na tinatawag natin yung parte natin na West Philippine Sea. Ang Vietnam, kalaban din nila. Brunei, Indonesia, Malaysia. Pero bakit sila hindi nagkakaroon ng ganyang mga alitan, no? Na ano? Ibig ko sabihin, nadadaan sa diplomasya yan Kasi ang problema sa atin, kung ano sabihin ng kano, sunod tayo ng sunod. Tingnan mo yung Ray Powell, yung... Yes. Why bother to Di ba? Halatang halata mo, sinisindihan lang ang puwet natin para magalit tayo sa China, no? Ibig ko sabihin, pinag-uusapan yan, no? Nung panahon ni PRRD, parang isang beses lang yung nagkaroon ng problema, di ba? At yung mga fishermen, hindi naman hinaharang noon. Napag-uusapan yung mga ganyan. At pangalawa, kung totoo may langis sa West Philippine Sea, wala naman tayong puhunan para kunin yan langis na yan sa ilalim ng dagat. Ba't hindi na lang tayo mag-usap ng maayos?
Para imbis na tayo angkat ng langis, meron tayong mag-sharing na lang. Alam ko nung panahon ni GMA, pumayag pa nga ng China na 60-40 eh. 60 sa atin, 40 sa kanila. No, 40%. No, so, I mean, let's be practical ang ibig ko sabihin. Sa tingin niyo po, Sir Lito, no? Kasi nung mga nakaraan, okay naman eh. Hindi naman nangyayari ito. Nagkakaroon ng sigalot, pero hindi ganun kagrabe. Sa tingin niyo ba may kinalaman sa politika dahil yung dating presidente, sinasabi nila maka-China at yung ngayon, maka-Amerika? Pwede po bang ganun? Pwede. Tsaka tayo pag inuurot tayo ng mga kano, tayo naman, sama ng sama. But, we have to have, gaya nga sinabi ni Sen Robin, yung independent foreign policy dapat, kaibigan mo lahat, kausapin mo lahat, no? Hindi ba rage baiting? Parang inuudyo ka na, parang magalit eh. Kasi, ewan ko may napanood akong video, yung bangka pa natin ng sumugod. Parang naghahamon. I don't know kung... Ang basa ko naman doon, kasi nandun yung barko natin eh. Tapos lumapit parang yung... teritoryo natin. Lumapit yung China Coast Guard. So, gumanon yung ating mga sundalo. Ang punto ko kasi dito, maiiwasan sana natin yon kung walang masyadong mapapel. Ang daming mapapel dito. Tapos noon, nag-usap si Presidente Marcos at yung Chinese ambassador. Kinabukasan, nagpa-presko na naman yung saksakan ng papel na tao. Pambihira. Pwede bang tumahimik ka muna? Hindi kaya, Senator, nakipag-usap yung presidente natin. Tapos yung tao mo biglang gagawa na ganun. Hindi kaya good cop, bad cop lang to? Sana wag ganun. Kasi hindi maganda tayo lumalabas na Di kaya may kausap. plano yan, Senator, na tumakbo, kaya mapapel? Sigurado. At ito, Sigurado. bakit tinahayaan ng Pangulo na magiging... Iyon ang magiging dapat yan? i-check. Kasi noong mga panahon na buhay pa yung unit team, lagi akong tumatawag kay SAP. Tinawagan ko si SAP dati nung sinabi ko, ano ba tong tao na ito? Humihirit na naman ng taliwas sa sinasabi ni Pangulo. Katulad noon, sabi ni Pangulo, magbubukas tayo uli ng panibagong pag-uusap. Kinabukasan, binabanatan na naman niya yung China. Ano ba yun? Di ba? Para sa akin, makinig tayo sa mga patron natin na matagal na dito sa bansa. Ekonomiya. Bakit ba ang China walang singalot doon sa ibang sa mga nagkiklaim doon? Kasi ekonomiya na yung pinag-uusapan nila. Nag-uusap sila ng paano tayo makikinabang sa isa't isa. Isipin nyo, pinakamayaman na bansa ang China. Yung tayong kapitbahay, iwan. Di ba, in normal circumstances, pare, pag mayaman yung kapitbahay mo, doon ka makikipagnegosyo pare. Para naman mabatuhan mo man lang ako dyan ng negosyo. Tayo, ayaw natin nun. Kaya lang, Sir Lito, sa palagay ninyo, meron ba pang solusyon ito? At kayo, Sen, may solusyon pa ba itong gulo with China at in the Philippines? Alisin mo yung mapapel. Marami ng papel, marami ng Hindi, papel. saka, 2020. kaya lalong na galit sa atin ng China nung pinayagan yung mga EDCA bases na nakatapat sa Taiwan. Yung sa Lalo, sa Santa Ana, Cagayan, yung airport. Tapos yung San Ramon ba yun sa Isabela? Nakatapat sa kanila yun Ibig sabihin, talagang pinuesto ng kano doon, panlaban sa kung sakaling ang Vietnam, ang Taiwan pakialaman ng China. Parte naman ng China yun Yun May yung one ano- China policy. Yun dapat hindi dahil lumabas dun Pero Sir Lito, may karapatan ba ang Pangulo na anuhan si mapapel? Parang, uy, tama na yan, stop na yan. May kapangyarihan ba? So, siyempre. Lalong-lalo na, sir, di ba? Under siya ng DOTR. Executive yan. So ibig sabihin, sa hindi niya pagsunod, binabastos niya mismo ang Pangulo. Yun ang lagi kong Or sinasabi. may direct di ba? Kasi, Senator, sabi nyo, kausap ng presidente, kinabukasan, binanatan. Kinabukasan. Same thing, ano ba sabi ng presidente? Ayaw niya sa impeachment, pero yung anak niya bumoto. Ayaw niya sa EDCA. Ang Sagot ako dyan. Si ang patron na ang makakasagot dyan. Kaya tuloy walang tiwala sa atin ang foreign investors Gusto natin humikayat ng foreign investors. Nakikita nila na parang walang out of control, hindi in control ang presidente natin.
No? So paano ka makikipagnegosyo sa isang bansa na pabago-bago ang polisiya? No? So yan ang nangyayari. Vietnam, napakalaki na ng foreign investments ng lahat ng bansa, pati US, ang kalaban nila dati. Tayo, katitingan, nakukuha natin foreign investments. Bumagsak pa po. Bagsak. Opo. Sign of weakness talaga yan. So, totoo nga siguro yung sabi-sabi na weak leader. Kasi uunahin mo yung mga nasasakupan mo, lalong-lalo na yung mga tao mo. Pero kung katulad nito,